name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. I worship you, oh Lord, I worship you. The reason I live, Amen. is to worship Lord, I worship your name, Lord Jesus. you. My Lord, I worship you, oh Lord, I worship you. The reason I live is to worship you. At tinatawagan na po natin ang ating I worship you. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you, Lord. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Lord, yan ang kadahilanan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami nananatili sa lugar na ito, is just to serve and worship your name. Walang ibang Diyos sa aming buhay maliban sa iyo. Kayo ang Diyos na may likha sa amin. Kayo ang Diyos na siyang nagbayad, naghandog ng dugo sa krus ng Kalbaryo upang kami makalaya sa kasalanan, makalaya sa unbelief, makalaya sa gawa ng sanlibutang ito, makalaya sa gawa ng kasamaan. Kayo ang Diyos na muling nabuhay mula sa kamatayan upang kami na mamamatay ay muling babangon at mabubuhay. Maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Nandito kami, wala kaming ibang motibo kundi ikaw ay itaas, magpasakop sa iyo bilang Lord, mga anak mo, bilang mga lingkod mo, at kilalanin ka bilang Panginoon ng aming mga buhay. Lord Jesus, sa umagang ito, hinihiling namin ang pakikipisan at pangungunan ng iyong banal na Espiritu Santo. Buksan mo ang bawat pagkaunawa, i-bless mo ang bawat kaluluwa. Kailangan namin ng banal na Espiritu Santo, kailangan namin ng iyong presensya, magumapaw ang langis ng Espiritu sa aming mga kaluluwa, lalo tigit, Lord, sa huling kapanahon ito.
Tulungan mo po kami at hayaan mo, Lord, nawa ihanda mo kami at kami yung madatnan at masumpungan sa araw na iyan na nakadamit at nabibihisan ng iyong katwiran, nag-uumapaw ang langis ng Espiritu Santo sa aming mga puso. Lord, pagpalain mo kami sa umagang ito, aming rene-recognize, kinikilalang iyong presensya sa umagang ito na sa aming kalagitnaan at ang iyong pamumuno. Lord God, itago mo sa iyong likuran ang iyong abang lingkod. Kayong magministeryo, Panginoon, gamitin mo po ang aking bibig upang inyong salita ay may suwalat. At ito, Panginoon, ay magbigay buhay, magbigay ng pagpapala sa bawat pakinig ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga kamay, aming nabili ng lahat sa umagang ito. Aming sinisira, winawasak ang lahat ng gawa ng dyablo na nais gumambala sa gawain ito. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, Lord, maghari nawa ang kapayapaan sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain mo aking mga kapatid, anuman ang kanilang kalagayan, may struggle sila, may mga hinaharap silang problema. Salamat po sapagkat kayo po ang aming Lord. Yes, you are our help in times of trouble. Kayo ang aming saklolo, kayo ang aming nagbibigay ng tulong sa amin sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng problema, kahirapan. Pinangako mo yan, Panginoong Diyos. Hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. Bless mo po kami sa mga kamay aming inihabilin ang lahat sa umagang ito. Salamat sa kapatawaran ng aming kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming iniaalay at inihabilin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God. Hindi na tayo magtatagal para hindi tayo masyadong tumagal, mga kapatid. Nice kung pag-usapan natin mamaya yung pagbibigay ng mga tablet sa Martes. So darating sila ng 1 o'clock. Siguro mga kapatid, yun ang usapan namin. 2 o'clock ay kung saan tayo magmi-meet. Kung interesado pa kayo na magkaroon ng tablet, yung tablet na sinasabi ko ay ito po mga kapatid. Ganito yung tablet. So lahat ng message ng prophet naka-install dito. Yung buhay niya, may mga awit dito, lahat na dito po mga kapatid. So ito ay exclusive lang sa mga believer. Hindi pwedeng mag-download, hindi pwedeng maglagay ng ano dito mga kapatid. So para may Bible na rito mga kapatid, nandiyan na. Kaya Lord willing, mamaya pag-usapan natin. Praise God. Amen. Mamaya ay, ewan ko matutuloy sila Bar Lloyd sa Batangas. Diretso ba kayo? So si Brother Aram parang gustong sumama. Praise God. At si young people na isa yun, baka gustong sumama yung kapatid ni Sister, isama nyo. So sabi naman ni Bar Pubs, nag-uusap kami dahil pandemic, kahit ilan lang, okay lang naman. Kaya nag-invite sila, merong young people service doon mga kapatid. Merong mga kapatid, young people galing Manila na magipag-fellowship dyan. Hindi na tayo magtatagal, buksan ninyo yung Bible sa aklat ng 1 Corinthians. Praise God. Hallelujah. Amen. O 2 Corinthians chapter 1 hanggang 2. Praise God. Dito mga kapatid, 2 Corinthians chapter 11 verse 1 and 2. Praise God. Ganito nakasulat mga kapatid. Kahi manawari mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyong mga paninibugong ukol sa Diyos. So merong mga pagsiselos na ukol sa Diyos. Ibig sabihin, ang sabi, nagsiselos, naninibugo si Pablo, ito'y paninibugo ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Amen? Sabi ni Pablo, pinapag-asawa ko kayo sa isa, hindi sa marami, isa, upang kayo'y maiharap bilang isang dalagang malinis kay Kristo. Amen? Ilipat natin sa Matthew chapter 25, mga kapatid, sa verse 1. Basahin natin sa verse 1.
Ganito nakasulat. Kung magkagayon, ang sabi, makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintaang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintaang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nakakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintaang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsibangong lahat ang mga dalagang iyon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Panginoon ang siyang magayag ng kanyang salita na ating nabasa, mga kapatid, sa umagang ito. Tayo malaya ng makakaupo. Nais kong mangusap sa inyo, wise and chaste virgin. Isang matalino at malinis na dalaga. Amen? Sabihin, matalino siya at the same time, malinis siya na dalaga. Amen? Praise God. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y naninibugho ng paninibugong ukol sa Diyos. Sabi to God, ye could bear with me a little my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sa mga mananampalataya sa Korinto, for I have espoused you to one husband, dahil ipinag-asawa ko kayo sa iisang asawa, that I may present you as a chaste virgin to Christ, upang maiharap ko kayo gaya ng isang dalagang malinis kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang iglesia o ang church ng Panginoon Kristo ay kagaya ng isang babaeng malinis. Amen. Isang malinis na dalaga. Ibig sabihin, dalaga siya, malinis pa siya, mga kapatid. Amen. Chaste virgin. Alam natin, mga kapatid, ang babae ay itinipo, mga kapatid, sa church. Kasunod ba kayo, mga kapatid? Kung paanong si Jesucristo ang kasintaang lalaki at ang iglesia ang kasintaang babae, narinig natin kanina, merong 10 dalaga naghihintay ng kasintaang lalaki. At ang kasintaang lalaki, mga kapatid, na darating walang iba kundi si Jesucristo. Lahat ng mga believer ngayon naniniwala sa Panginoon Jesucristo, naniniwala sa rapture, ay naniniwala na si Jesucristo ang kanilang kasintaang lalaki. And same thing sa atin, mga kapatid. Diba? Amen. So, ang church type of a woman. Ephesians chapter 5 verse 23, ano ang sabi rito ni Pablo? Sulat niya sa mga taga-Epeso, mga kapatid. Verse 23, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Nung nagkasala si Eva, iniutos na ng Diyos, before the fall, equal sila, walang mataas at mababa sa kanila. Pero mag-fall lang si Eva, mga kapatid, iniutos na ng Diyos ng babae magpasakop sa kanyang asawa at siyang ulo. Ang ulo niya ay ang kanyang asawang lalaki. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. So dito ang pagkukontrast. Dito ang paghahambing ni Apostol Pablo na ang babae, ang asawang babae ay tinipo sa iglesia na kung saan ito yung kasintaang babae o asawang babae ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, din ang sabi na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Walang iba kundi ang Panginoon, siya na yung ulo, siya pa yung tagapagligtas ng iglesia o ng katawan. Datapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din naman ang mga babae pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. So dito ang pagkukontrast ni Pablo, mga kapatid, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito. Amen? Ibinigay ang sarili ng Panginoon Kristo dahil sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah.
Glory be to God. He gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse. Mga kapatid, namatay ang Panginoon Kristo para tayong mga makasalanan ay mapatawad sa ating mga kasalanan. That's why ang sabi rito, parang iglesia, that He might sanctify and cleanse. Ibig sabihin, ang church, ang tunay na iglesia, ito ay lininis, ito ay binanal ng Diyos. Nakaranas ng sanctification, nakaranas ng paglilinis. Amen? Ang genuine at tunay na iglesia, ang tunay na church, mga kapatid, ang tinutukoy dito yung individual, bawat isa sa atin na tinawag ng Diyos. Okay? Pinatawad sa ating kasalanan, binabago yung buhay natin at pinananahanan ng Espiritu Santo, bahagi tayo ng kanyang katawan. Ibig sabihin ng kanyang church. So tayo sangkap ng katawan na yan, sangkap tayo ng church. Hindi ito, mga kapatid, lokal na church na sinasabi ng mga ibang mga simbahan at relihiyon ngayon. Kung hindi ka makisama sa kanila, hindi ka maliligtas. Kami ang tunay na church. No, ang tunay na church, ito yung mga individual na tao na tinawag ni Jesus, na lininis sa lahat ng kanilang mga kasalanan at binago ang buhay nila at nanahan ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen. Kaya pag nakaranas ka niyan, na-experience mo yan, bahagi ka ng tunay na katawan ni Jesus o ng church ni Jesus. Amen. Amen? Siya ay namatay dahil sa iyo para ikaw ay linisin, patawarin, baguhin sa iyong buhay at manahan ang Espiritu Santo sa iyo. Mga kapatid, pagdating ni Jesucristo, ang ibabangon niya yung kanyang katawan, ito yung church. Kaya maliban na tayo ay maging bahagi ng church na yan, ang tinutukoy ko ito yung mystical body, pangkalahatang kalipunan ng mga tao na tinawag ni Jesus. Kahit nasa ang sulok ka ng mundo, kung ikaw at nananahan ng Espiritu Santo sa iyo, bahagi ka ng kanyang katawan. At ikaw ang kanyang babaguhin, ikaw ang kanyang kukunin pagdating niya, mga kapatid. Susundan niyo ako, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi, binanal ng Diyos ang iglesia na yan, ibinigay niya ang kanyang sarili para ito'y kanyang linisin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. And gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Kaya itong salita na itinuturo sa atin, yalintulad dito sa tubig. Ang tubig, ang purpose ng tubig, maglinis, paglinis. Di ba, mga kapatid? So pagka naririnig natin ang salita, ito'y tubig na linilinis niya yung gawa natin na hindi maganda, yung ugali natin na hindi maganda. So pag narinig natin, pinakinggan natin, sinunod natin, hinuhugasan niya yon na hindi maganda. Nakikinig kayo, mga kapatid? Sabi, tayo ay lininis ng tubig ng salita, mga kapatid. And then, ang sabi rito, praise God, verse 17, that He might present to it Himself. Okay? Para ito, ang sabi, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili. Ibig sabihin, itong church na ito para maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, isang glorious church. Maluwalhati na walang dungis. Amen? Walang kulubot. Walang anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. That is the body of Christ. That is the true church of the Lord Jesus Christ. Kikinig kayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. That's why inilintulad niya ang church tayo bilang babae, siya ang kasintaang lalaki. Someday, tayo kukunin niya, tayo haharap sa dulang ng kasalan, mga kapatid. Someday, dito nagkakaroon ng spiritual wedding, spiritual union, the invisible union of the bride of Christ. Pagka tinanggap o nanahan ng Panginoon Kristo sa iyo, mga kapatid, meron kang invisible union, meron ka ng union, relationship sa Kanya. Ikaw, dinivorce mo ang asawa mo, dinivorce mo ang mundo, ang unang husband mo, dinivorce mo ang lumang pagkatao mo, dinivorce mo ang kasalanan, and then tinanggap mo siya bilang ikalawang asawa.
So nagkaroon ka ng union ngayon sa Kanya. Amen? May relasyon ka ngayon sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung spiritual union, mga kapatid. And someday, hallelujah, dahil tinanggap mo siya bilang asawa mo, mga kapatid. Ikaw ay itinuring niya na kabiyak, itinuring kanyang nobya. And someday magkakaroon ng dulang ng kasalan. Ang sabi, at haharap tayo sa dulang ng kasalan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, miles and miles, for how many miles na ito ay isang presidential table. Haharap tayo sa dulang ng kasalan. Diba pagka may kasalan, mayroong mga lamesa, yung mga maharlika at espesyal na inimbita, nakaupo sila doon. Tayong lahat ay espesyal sa araw na yan. Pare-pareho ang ating suot. Amen? Lahat tayo mayroong eternal life. And then, makakasalamuhan natin ang Panginoon sa banal na hapunan na yun, ang kasalan ng hapunan, mga kapatid. Di ba kayo excited dyan? Dito sa lupa, pag in-invite ka sa isang kasalan, lalo na pag espesyal ka, di ba, merong espesyal na lamesa para sa'yo? Wala nang pinakamahalagang kasalan na magaganap. Wala nang pinakamahalagang hapunan ng kasalan na magaganap. Ito yung hapunan ng mga nobya kay Kristo. Revelation chapter 19, anong sabi rito, mga kapatid? Amen! Nilintulad tayo sa babae, mga kapatid, na someday, ang church na ito ay haharap sa dulang ng kasalan. Ano sabi rito sa verse 7? Ganito nakasulat, praise God, tayo mga galak, nakita ito ni John, nakita niya ang kasalan na ito, nakita niya tayo na nakaupo doon. Amen? Tayo mga galak at tayo mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ibig sabihin, ang nobya, ang mapapangasawa ay naghahanda bago ang kasalan, bago ang seremonya, bago, mga kapatid, ang hapunan. Amen? Walang ikinakasal na hindi naghahanda. Hindi ka ba ikasal na nakabihis ka lang at hindi pagkagising mo, nakapantulog panjama ka pa at ikaw ay kakasal? Di ba magbibihis ka, maghahanda ka kasi ikakasal ka? Amen? At tayo ngayon ay naghahanda dahil, mga kapatid, haharap tayo sa dulang ng kasalan ng kordero. Sapagkat ang sabi rito, ang kasintaang babae nahahanda na, ang asawa ng kordero ay nahahanda na. Amen? At ang kanyang asawa ay nahahanda na, at sa kanya ay ipinagkaloob na damtan ng kanyang sarili ng mamahaling lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang matuwid na gawa ng mga banal. Ibig sabihin, ang kasintang babae, ang iglesia, ang bawat isa sa atin ay binihisan ng Diyos, na bihisan tayo ng damit pangkasal. At ang damit pangkasal na yan ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Amen? Hindi katwiran natin yan. Ang sabi, mga kapatid, ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, dahil sa katwiran ng Diyos na ibinigay sa atin dahil kay Kristo, tayo mga naging katwiran ng Diyos. Dahil kay Kristo, pag nanahan si Yesu Kristo sa iyo, ikaw ang righteousness ng God. Amen? At yan yung damit pangkasal na ibinihis sa iyo. At alam natin, si Yesu Kristo ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? And then sabi sa verse 9, at sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa panahon, sa paghapon ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay at mga salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So tayo ngayon ay nihanda ng Diyos sa kasalan na yan, sa dulang ng kasalan na yan. Tayo itinipo sa isang babae, and someday tayo ay makakasama ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, tayo ay magiging asawa ng kordero. Kung nasaan ang Panginoon, nandun din tayo, lagi niya tayong kasama. Kapatid, yung New Jerusalem, mga kapatid, na bumababang galing sa langit, merong doong espesyal na lugar, at ito yung mga nobya na kasama ang kordero.
paglilingkuran tayo mga kapatid, kasama ang kordero. Amen? Hallelujah, may mga servant na magsiserve sa atin. At tayo naman ay kasama natin ang asawang lalaki, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. So itinipo ang babae, mga kapatid, sa iglesia. At tayo bahagi ng iglesia. Amen? Hallelujah. Praise God. So ang iglesia ito o ang church, hindi ito inaaniban, hindi sinasalian, hindi ito membership o sinasamahan, mga kapatid. Ang sabi ng prophet, praise God, basahin natin John chapter 20 verse 21. Nag-appear ang Panginoon pagkatapos na siya ay mag-resurrect. Then nagpakita siya sa mga apostol. And then ang sabi nung magpakita siya sa mga apostol, ang sabi, He breathed them with breath of life. Hallelujah. Praise God. Basahin natin. John chapter 20 verse 21. Ano sabi rito, mga kapatid, nung mabuhay na maguli ang Panginoon, nagpakita siya sa mga apostol at hiningahan niya sila ng hininga ng buhay. At ang hininga ng buhay na yan ay ang Espiritu Santo, mga kapatid. Praise God. Sa verse 21 and 22, ang sabi rito, praise God. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Ibig sabihin, nagpakita siya. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Amen? Sundan niyo ako, mga kapatid. Verse 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningaan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Praise God. Ibig sabihin, ang pagiging bahagi ng tunay na iglesia o katawan ng Panginoon Kristo, kailangan tanggapin mo ang Espiritu Santo sa buhay mo. Dito sa message na blasphemous name, paragraph 235, ang sabi, Church born of the breath of God. Ang iglesia raw, o ang tunay na iglesia ng Panginoon Kristo, ito'y isinilang sa hininga ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, yung buhay ng Diyos pumasok sa kanila. Dahil ang Holy Spirit mismo yun ang hininga, mismo yun ang buhay ng Diyos. Yun yung eternal life. Nakikinig kayo, mga kapatid? Church born of the breath of God. Ang church daw isinilang yan sa hininga ng Diyos. When this stature has molded itself up there in condition, ang sabi, God breaths upon them. Hiningahan niya sila, receive the Holy Ghost. Ibig sabihin, nanahan ang Espiritu ng Diyos sa kanila, ang Holy Spirit. Then you are sons of God. Hanggat hindi nananahan ang hininga ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos dahil yan ang pagkasilang ng Diyos sa iyo. Amen! Hallelujah! Then you are sons of God. You can join anything you want. Pwede ka raw makisali sa lahat, makianib, makisama sa mga denominasyon, sa mga grupo, but you are born into the church of the living God. Pero maliban na ikaw ay isilang ng Diyos sa kanyang katawan o kanyang iglesia, ang sabi, born by the breath of God. Amen? God breathed upon them and said, receive ye the Holy Ghost. Oh my, there you are. Amen? So, ang tunay na bahagi ng katawan ni Jesus o ng iglesia o miyembro ng kanyang iglesia o katawan, naka-experience siya at tinanggap niya ang breath of God, which is the Holy Ghost. Amen? Maliban ang Espiritu ng Diyos manahan sa iyo, kailanman na hindi ka pwedeng maging miyembro sa kanyang katawan. Amen? Magiging bahagi ka lang ng katawan ni Jesus pag nanahan na ang Espiritu ng Diyos sa iyo. That's why unless a man be born of the Spirit of God, he cannot see the kingdom of God. He cannot understand the Word of God. Amen? He cannot enter into His presence, into the kingdom. He cannot enter into the Holy Spirit. Amen? Unless you are born by the Spirit of God. Amen? Kailangang isilang tayo ng Espiritu ng Diyos.
Dahil yun ang Espiritu ng Diyos, yun yung buhay na walang hanggan na umalis kay Adan. Nakatang relasyon nila sa Diyos. Kasi yung Diyos na nanahan sa kanya umalis dahil sa kasalanan. Pero namatay at ang Diyos ay nakatawang tao. Binayaran niya ang kasalanan para muling bumalik ang Espiritu niya sa mga taong tinatawag niya. Hindi ba kayo magpatid? Kayo ba'y tinawag ng Diyos? Dapat may experience natin yan. Hindi ako ang tumawag sa iyo, hindi ang sino man. Dapat ang Diyos, ang salita, ang siyang tumawag sa iyo. Oh my. Inihayag niya ang salita niya sa iyo, yan ang humila sa iyo. Nakakita ka ng liwanag, kaya ka sumusunod. Ang hirap lumakad sa dilim. Pero pag nakita mo ang liwanag, siyempre, aanin mo, magtitiis ka ba sa dilim? Natural, lalakad ka sa liwanag. Magtitiis ka ba sa kamalian? Magtitiis ka ba sa maling pananampalataya? Kung nahayag sa iyo ang katotohanan? Amen? Praise God. So it is a revelation, mga kapatid. So ibig sabihin, ang church ng Panginoon Kristo, kailangan ikaw ay isinilang. Hindi ito inaaniban, kailangan isilang ka ng Diyos. Kailangan ang hininga ng Diyos manahan sa iyo. Yan ang Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So ang sabi ni Pablo, pinapag-asawa ko kayo sa iisa. Amen, mga kapatid. Hindi dalawa. Bilang isang malinis na dalaga, ang tunay na katawan ni Jesus, ang tunay na church ng Panginoon Kristo ay isang malinis na babae. Isang malinis na iglesia. Amen? Kontras yan, mga kapatid. Kung dito sa lupa, merong matinong babae, marangal na babae, amen? Hindi kailanman nagkaroon ng relasyon sa anumang lalaki. Praise God. Ibig sabihin, nag-asawa siya na malinis, mga kapatid. Isang matinong babae, lumalakad ng may katwiran. Kung merong malinis na babae, meron ding maruming babae. Contrast. Kakasunod kayo, mga kapatid? Dito sa lupa, maraming matinong babae ngayon at meron ding hindi matinong babae. Sino ba yung mga hindi matinong babae? Nakikipagrelasyon sa hindi asawa. Maruming babae yan. Si Mary Magdalene, ganyan ang buhay niya noon. Pero nung tawagin siya ng Diyos, tinalikuran niya yung relasyon niya, yung pagbebenta niya ng aliw. At sumunod siya sa katuwiran at kabanalan. Nakikinig kayo, mga kapatid? Lahat tayo'y merong madilim na pinanggalingan at pinagdaanan. Salamat sa Panginoon. Lahat ng kadiliman na iyong ginawa dahil kay Jesus, kinalimutan niyang lahat yan. Hallelujah. Kailangan mo lang talikuran at huwag mo nang babalikan. Parang Diyos ang kasama mo habang ikaw ay naglalakbay ngayon, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen! Mga kapatid, ganyan din sa church. Kung merong masamang babae, merong matinong babae, merong malinis na church, merong malinis at tunay na iglesia ng Panginoon, at meron ding masamang iglesia. Yan, mga kapatid. Kinig ba kayo, mga kapatid? Tipo yan, mga kapatid. Meron ding malinis at masamang relihiyon, masamang iglesia. Ang Bible, si Jesucristo mismo ang nagsabi, ang sabi, mga kapatid, Apokalipsis Kapitulo 17, kung babasahin natin, itong church na ito, itong babae na ito ay isang mapangalunya, masamang babae, masamang relihiyon, masamang iglesia. Diyos ang nagsabi niyan. Si Jesus ang nagsabi niyan at binuksan niya sa muling panahon na ito, mga kapatid, kung sino itong relihiyon na ito, kung sino itong iglesia na ito. Isang babae, isang iglesyang masama. At hindi lamang siya masamang babae, isa siyang ina ng mga maraming masamang babae. Isa siyang ina ng mga maraming relihiyon na babae o maraming relihiyon na masama. Ikinig kayo, mga kapatid. Praise God. Apokalipsis 17, ano sabi rito? Verse 1, ang sabi, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na salot. Nag-appear ito kay John at nagsalita sa akin, nagsalita ang angel na ito na merong 7 mangkok na salot, mga kapatid, na sinasabi, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol, okay, sa bantog na patotot na nakaupo sa maraming tubig. Amen?
Come hither, I will show unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many water. Papakita ko sa iyo ang bantog na patotod, ang kilalang babae, patotot, isang maruming babae na ito ang sabi. Amen? At siya'y nakaupo sa maraming tubig. Kung itong babae na ito, kung itong patotot na ito ay tumitipo sa iglesia, so ito yung isang iglesia na nakaupo sa maraming tubig. At ang tubig na tinutukoy, ang sabi sa verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patotot ay mga bayan, mga karamihan, mga bansa, mga wika. Sino ba ang relihiyon, mga kapatid, na nasa lahat ng dako ng sulok ng mundo? Sino itong babae na ito? Sino itong relihiyon na ito na nasa lahat ng sulok ng mundo? Nakikinig ba kayo, kapatid? Mamaya makikita nyo. Nakaupo siya sa maraming tubig. Ang tubig na tinutukoy dito, mga bansa, mga tao, mga wika. Amen? Dito nakaupo itong relihiyon na ito, itong babae na ito. At hindi siya basta babae, sa siyang mapangalunya, masamang babae. Amen? And then, nasabi rito sa verse 2, na siyang kinaapira ng maraming hari sa lupa. Sabihin yung mga presidente, mga hari, nakiapid sila doon sa babae na ito. Dito sa relihiyon na ito. Amen? At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Ano ba ang pakikiapid? Ang ibig sabihin ng pakikiapid, ito yung pakikisama sa hindi asawa. Amen? Yan ang pakikiapid. Ibig sabihin, itong babae na ito, sinasabi niya na asawa niya si Kristo, pero pinangahawakan niya ang salita ni Kristo, pero nagtuturo din siya ng tradisyon. Nagtuturo din siya ng aral ng tao. Gumagawa siya ng mga gawa ng sanlibutan. Nakikinig kayo, mga kapatid? Pero sinasabi niya na siya ay kay Kristo, isang masamang babae. Amen! Verse 3, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Mga kapatid, itong babae na ito ay nakaupo sa isang hayop. Ang hayop ay tinipo sa isang hierarchy, sa political power. Walang ibang political power na naghari sa buong mundo noon kundi ang Roman Empire. Ibig sabihin, mga kapatid, itong babae na ito ay nakaupo doon sa hayop na yan, which is yung Rome. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, walang iba kundi ang Vatican City, ang headquarters ng Roman Catholic Church. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Na ang sabi rito, itong babae na ito, itong simbahan na ito, na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. 10 sungay, mga kapatid, ito yung 10 European country. Praise God. Yung 7 ulo, ipinaliwanag dito, ito yung 7 mountain. Mga kapatid, so ang Vatican City, surrounded by 7 mountain. Okay? Kapatid. Then nasabi sa verse 4, at nararamtan ng babae. Itong relihiyon na ito ay nararamtan ng kulay ube. Ibig sabihin, mayaman siya. At ang sabi, at ng pula, at nahihiyasan ng ginto, at ng mga mahahalagang bato, ng mga perlas na sa kanyang kamay, may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam. At ang mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Saro means doctrine. Marami siyang mga aral, mga kapatid, na kasuklam-suklam na hindi naman aral ng Diyos. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwagang Dakilang Babilonya, ina ng mga patotot, ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Itong babae na ito, sa isang mother of harlot, ina ng mga patotot. Ibig sabihin, kung siya'y ina, kung siya'y mother, mga kapatid, marami siyang mga daughter. Amen! Mamaya, mga kapatid, maririnig natin, verse 6, at nakita ko ang babae, lasing sa mga dugo ng mga banal ni Jesus, at sa mga dugo ng martir ni Jesus. Sino ba ang gumawa ng Inquisition? Sino ang gumawa ng martir? Yung mga tawag dito,
nagpapatay sa mga Christian noon. Ayon sa history, 68 million Christian martyrs pinapatay niya noon. Nakinig kayo mga kapatid? Sino ang gumawa niyan? Nalasing sa dugo ng mga banal ni Jesus, mga martir ni Jesus. Itong babae na ito, itong relihiyon na ito. Amen? Walang iba mga kapatid na nagpahirap sa mga Kristiyano noon, na tumugi sa mga Kristiyano, kundi ang Roman Church. Diba mga kapatid? Nagsama ang political power at ang ecclesiastical, simbahan at ang gobyerno. Ginamit ng gobyerno ang simbahan, ginamit ng simbahan ang kapangyarihan ng gobyerno. Pinersecute niya ang Christian. Someday, sa last days na ito, mangyayari muli yan mga kapatid. Okay? Verse 7. Verse 6 ang sabi, nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggilalas? Sabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 7 sungay. Amen? Praise God. Ang propeta ng Diyos ang nagsabi mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ito. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Praise God. Dito sa message na End Time Evangelism, sa paragraph 149, and the Bible said so in the Revelation chapter 17, she is a prostitute. Okay? Sabi ng message, siya raw ay isang masamang babae, herself, and a mother of harlot. Hindi lang siya masamang babae, kundi ina ng mga patotot. Her daughters, yung kanyang mga anak na babae, mga patotot din. Ibig sabihin, kung ito ay isang relihiyon o church, at ito'y patotot, marami siyang mga daughter church, marami siyang mga grupo rin na kasamang sabi, that's what the Bible said. Jesus Christ said. Si Jesus ang nagsasalita mga kapatid. That's the Roman Catholic Church. Was a prostitute. Si Jesus ang nagsasalita ayon sa binasa natin, itong masamang babae na ito, itong masamang iglesia na ito, ito ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Amen? Was a prostitute. And all of her Pentecostal daughters were harlots. Lahat ng lumabas sa kanya, mga harlots. Lumabas ang Lutheran, lumabas ang Wesleyan, lumabas ang napakaraming mga simbahan ngayon, mga kapatid. Lumabas nga sila pero yung doktrina nila, dala-dala pa rin nila. Ang tatlo ang persona ng Diyos, doktrina ng masamang babae yan. 325 AD, nanggaling ito sa mga bishop ng Catholic Church, sila Athanasius, Justin Martir, Tertullian, pinresent nila na ang Diyos, tatlong persona. Amen? Dumating si Martin Luther, nagprotesta siya dahil na bininahayag ng Diyos sa kanya ng kaligtasan. Ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. You can just justify by faith. Kasi noon, binabayaran ng kaligtasan, may special na misa, meron ng ordinaryong misa. Puro binabayaran, merong purgatorio, yung kaluluwa mo umaangat. The more na nagre-request ka ng panalangin, nagbabayad ka, yung kaluluwa tumataas hanggang sa ito ay makarating sa gloria na wala sa Biblia. Amen mga kapatid? Ginamit niya si Martin Luther mga kapatid, then nangaral si Martin Luther, sabi, you just believe and you will be justified. Justification by faith. Nung marinig ito ng maraming tao mga kapatid, lumabas sila doon sa Roman Catholic Church na ipanganak ang Protestant. Yan yung Lutheran. Amen? Pero yung doktrina ng Catholic, doktrina pa rin nila. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Hanggang sa dumating si John Wesley, nangaral siya ng sanctification. Hindi lamang dapat sumampalataya ang tao para maligtas, kailangan din siyang mabuhay ng may kabanalan. Pero yung doktrina pa rin, dala-dala pa rin nila. Lumabas ang Baptist, lumabas ang mga Pentecostal, lumabas ang napakaraming grupo ngayon. Dala-dala pa rin nila yung kanilang doktrina. Sumususo pa rin sila mga kapatid, yung mga denominasyon na yan sa kanilang ina, which is the mother of harlot. Itong babae na ito na masama, siya tinawag ng Panginoon Kristo na mother of harlots. Amen? That's why ang sabi ng prophet dito,
That's the Roman Catholic Church was a prostitute. All of her Protestant churches. Lahat daw ng mga Protestant churches were harlots with her. And he said, "Come out of her, my people." Kaya nga ang sabi ng tinig sa huling panahon na ito, ang sabi sa Revelation chapter 18 verse 4, "Come out of her, my people." Dumating ang mensahero, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Tinatawag ng Panginoon yung kanyang mga binhi sa mga kulungan ng mga sekta at denominasyon para i-meet si Jesucristo sa anyong salita at mensahe sa last days na ito. Amen, mga kapatid? I hope nasusundan ninyo ako, mga kapatid. "Come out of her, my people," ang sabi among them. "My people, that you are not partaker of her sin," para hindi kayo madamay sa kanyang kasalanan. "And I will receive you." Sabi ng Panginoon, pag lumabas kayo, tanggapin niyo ako sa anyong salita, sa anyong mensahe, tatanggapin ko kayo. "And you'll be sons and daughters." At ituturing ka na isang anak na lalaki at babae to me, ng Diyos. Amen? Amen. So there you are. Having form of godliness, denying the power. Hallelujah. Praise God. Sa message na Shalom, ang sabi ng prophet dito, sa paragraph 73, "And this Roman church is the mother of harlots." Amen? Ito yung tinutukoy sa Revelation chapter 17 na ito yung mga ina ng mga patotot. Amen. The Bible said, Revelation 17, "She was a whore and the mother of harlots." Now, that is immoral. That is immoral. Immoral. Unclean living of a woman. Ibig sabihin, pagka ikaw ay harlot, sabihin, nagbebenta ka ng aliw, nakikisama ka sa hindi mo asawa, yan ay isang immoral na pamumuhay. Amen? Amen. Unclean living of a woman. Isang maruming pamumuhay ng isang babae. Both of them is the same thing. Pero itong babae na ito, itong simbahan na ito, siya ay isang maruming simbahan, maruming relihiyon, mapangalunyang relihiyon. So, if harlot, sabi, if harlot, it would have, mga kapatid, it will have to be a woman, so therefore, you notice, it's not harlot, but harlots. Kung ito ay isang babae, sapagkat siya mapangalunyang babae, sabi, ito yung mga harlots, marami sila. See? Here sabi, singular, where then churches is called harlots, daughter of the Roman whore. She is the mother of all of it, the mother of all organization. Mga kapatid, that's why sabi ng propeta ng Diyos sa last days na ito, against siya sa organization. Organization is spirit of Nicolaitan. Spirit of Nicolaitan, mga kapatid. Nicolaitan spirit yan. Amen? Leadership of man. Nais ng Diyos siya ang mag-lead sa church. Hindi ang sistema ng tao. Hindi ang organisasyon. Karamihan ng mga organisasyon at denominasyon ngayon, mga kapatid, merong sistema na humahawak. Meron silang leader. Merong tagasunod. Meron silang bylaws. Organization. Organize sila. Hindi kayo, mga kapatid. Ang church ng Panginoon, nung isilang niya ito sa Book of Acts, hindi organize ng tao. Inorganize ito ng Diyos. Walang leader sa kanila. Lahat sila na mga apostol, pare-parehong lingkod ng Diyos. Pero ngayon, iba-iba, mga halimbawa, Church of God, may bishop, may presbyter, mayroong kung ano-anong mga superintendent posisyon. Halos lahat ng denominasyon, ganyan ngayon. Nakikinig kayo, mga kapatid? Pero ang tunay na iglesia ng Diyos, si Jesucristo ang nagro-rule. Siya ang leader, siya ang boss. Amen, mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah. Sa first seal, what is a fornication? Is unrighteous living. That her doctrine, she was giving out, sabi, yung kanyang aral, ang sabi na itinuturo, taking the word of God, sabi, ginagamit niya ang salita ng Diyos, sabi, and making it of non-effect, pero walang buhay. Kasi inahaluan niya. Alam niyo, mga kapatid, niya tulad ng Diyos, ang sabi, iwasan ninyo ang libadura ng mga Pariseo. Amen? Sapagkat ito ay nakakamatay. Ibig sabihin, yung aral nila, kasi yung aral nila, merong aral ng tao. Merong tradisyon ng tao. Gusto ng Diyos, yung aral lang niya, walang halo.
Nakikinig kayo mga kapatid? Dahil siya ang salita. Pero pag hinaluan mo na yan, hindi na buhay yan, kamatayan na ang ibibigay niya. That's why, tayo mga tupa, kailangan ng pagkain natin, pagkain ng tupa. Sige nga, subukan mong pakainin yung tupa ng bulalo, pakainin ng tupa ng pansit, pakainin ng ice cream. Ewan ko anong mangyayari sa tupa. Nandiyan pa ba kayo kapatid? Ibig sabihin yung pagkain lang ng tupa. Para iyan ay mabusog gaya ng tupa. Tayo mga anak ng Diyos, dapat salita lang ng Diyos ang ating tinatanggap mga kapatid. Amen! Now, sabi mga kapatid, yun daw ang fornication. They take the word with, sabi, make it of none effect by some Hail Mary. Yan na yan. Sabi nila na, tumatawag sila kay Jesus, tumatawag pa rin kay Hail Mary, tumatawag pa rin kay Kalunsod, tumatawag pa rin kay Saint Matthew, kay Saint, napakaraming saint. Ang daming mga saint. Amen mga kapatid? Kaya nga itong ang Roman Catholic, ang sabi ng prophet, ito yung Great Spiritus. Nakikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kakasunod kayo mga kapatid? Nananalangin sila sa mga espiritu ng mga santo. Sabi ng Panginoon, humingi ka sa Ama sa aking pangalan. Yun ang prayer na itinuro sa atin mga kapatid. Just ask in my Father in my name. Hindi sa kani-kaninong name. Hallelujah. Praise God. And all this other king of stuff, ang sabi. Diba? And giving it out, and the kings of the earth committed fornication with her. Mga kapatid, halos lahat ng mga hari nakiapid ang sabi. That's why ang sabi ng Spirit sa last days na ito, come out of her, my people. Amen? Sabi ni Pablo, ipinag-asawa ko kayo sa isang asawa, hindi dalawa. Amen! Sa mga taga-Korinto, ibig sabihin, iisa lang ang ating tagapagligtas, iisa lang ang ating kasintaang lalaki, si Jesucristo lang. At siya ang mensahe, siya ang salita, hindi dalawa. Amen? That's why ang sabi ni Jesucristo, no man can serve two master. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Hallelujah. Dapat isa lang ang tanggapin mo at sundin mo. Hindi pwedeng ikaw ay sumusunod sa Panginoon Jesucristo at the same time, sumusunod ka sa Diyos ng mundong ito. Kasi pag gumagawa ka pa ng mga bagay ng mundo, sinusunod mo pa ang Diyos ng mundo na ito. Sino ang Diyos ng mundo na ito, mga kapatid? The devil, the prince of this world, the God of this world, the wicked one. That is the devil. Amen? Praise God. Matthew chapter 6 verse 24. Anong sabi rito ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid? Verse 24. Hallelujah. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niyang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi kayo mga kapatid. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at the same time sa material na bagay, mga kapatid. You cannot serve two masters. You cannot serve God at the same time serving the devil. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Diyos at the same time gumagawa ka ng kasalanan. Andiyan pa ba kayo, kapatid? Dapat pagka ikaw ay nagdesisyon na magsisit sumunod sa Diyos, talikuran mo ang kasalanan. Kailanman hindi pwedeng maging katanggap-tanggap ang paglilingkod mo kung naglilingkod ka sa Diyos at the same time nananatili kang gumagawa ng kasalanan. Amen? Praise God. Hallelujah. I hope na susundan ninyo ako dyan, mga kapatid. Mahal ba natin ang Panginoon? Totoo yan, ang mensaheng ito, mga kapatid, para sa pinili. Matigas, matalim, dahil ang salita, praise God, para lang sa mga predestinadong binhi. Pag hindi ka predestinado, hindi ka tatagal talaga. Ako, kinig ba kayo, mga kapatid?
Pero pag ikaw ay itinalaga sa buhay, nag-i-enjoy ka na tanggapin yan. Kasi para sa'yo yan. Yan mismo ang Diyos na nahayag sa atin, mga kapatid, ang kanyang salita. Hallelujah! Praise God! Glory be to God. Sundan niyo ba ako, mga kapatid? Now, so ang sabi, mga kapatid, iisa lamang, pinag-asawa ko kayo sa isa, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Tinanggap natin ang Panginoon Kristo, mga kapatid, dapat mabuhay lang tayo para sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, nung ibigyan ng Diyos ang asawa si Adan, si Eva ay isang malinis na dalaga. Siya'y produkto ni Adan. Amen? Pero, tinanggihan at lumabas, rineject ng babae na ito, ng asawa ni Adan na ito na si Eva, yung salita, tumalikod siya sa salita. Nag-fall ang asawa ni Adan. Pero mga kapatid, dahil bahagi ito ni Adan, hindi niya pwedeng talikuran yan dahil ito'y laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto. Amen? Kaya, inaniban niya, sinamahan niya si Eva. Kaya silang dalawa na hiwalay sa Diyos. Amen? Praise God. So dumating ang ikalawang Adan, mga kapatid. Praise God. Itong ikalawang Adan na ito'y walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kung paano, ang sabi, dumating ang unang Adan at nagdala ng kamatayan, ang ikalawang Adan ay nagdala ng buhay. Amen. Dito sa Resume of the Ages, sa 7 Church Ages, ang sabi ng prophet, the birth of the church was at Pentecost. Alam nyo ba, nung maisilang ang iglesia ng Panginoon Kristo ay sa Pentecostal Day? Amen? Day of Pentecost. As the first Adam was given a bride, pressed from the hand of God. Kung paano binigyan ng Diyos ng nobya ng asawa si Adan, ganyan din, mga kapatid, and was undefiled for a brief span. So was Christ. Maging si Jesucristo, siya ay nagkaroon ng ikalawang asawa. Ito yung church na naisilang sa Book of Acts, sa Day of Pentecost. Amen. Sabi, the last Adam given a bride pure and fresh at Pentecost. And she remarried, ang sabi, and she remained separate and undefiled for some time. Ibig sabihin, ilang panahon lang na nanatiling malinis yan, undefiled. Pero pagdating ng church age sa Epheso, ang sabi, the church was contaminated by entrance of Antichrist spirit. Nung pumasok na ang Ephesian church age sa Gentile age, ang sabi, the church was in that first age, sabi, already fallen woman, nahulog ang church. Amen? Ang sabi, naging fallen woman na, tinanggap na nila yung deeds of Nicolaitan. As Satan and gotten to Eve, kung papaanong si Eve, mga kapatid, ito ay dinaya ni Satanas. Sabi, before Adam, even now, had Satan gotten seduced the church, the bride of Christ. Kikinig ba kayo, mga kapatid? Kaya itong nobya ni Jesucristo na ito, mga kapatid, pagdating pa lang ng Ephesian church age, nag-fall na ang church. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will restore it again. I will raise it up again. Amen? Unti-unti nang pumasok na ang Antichrist spirit, mga kapatid. So yung purong salita ng Diyos, unti-unti na niyang inaalis, pinapalitan ng aral ng tao, tinatakpan, pinapalitan ng dogma, pinapalitan ng tradisyon ng tao. Amen? Hanggang sa panahon natin ngayon. Sundan niyo ako, mga kapatid. Praise God. Pero ang sabi sa message na super sign, sabi, there's got to come in these last days a restoration of the church, the bride tree. Sa last days na ito, i-restore, isisilang muli ng Diyos ang tunay na church. And that is the bride of Jesus Christ. At tayo yan, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Amen. Nagsugo ang Diyos ng mensahero para tayo ilabas sa sistema ng tao, sa aral ng tao, sa tradisyon ng tao, at imit natin ang ating kasintaang lalaki. Walang iba kundi si Jesus na nasa kanyang mensahe. I hope nasundan niyo ako dyan, mga kapatid. Ito na ang panahon
Hallelujah. Tinatawag na ng Diyos yung itinalaga na nobya. At ito yung kanyang tunay na iglesia sa last days na ito. Amen! Ang sabi sa modern event, made clear by prophecy. Mga kapatid, na message ng prophet. Sa paragraph 56, ganito ang sabi ng propeta. We are not living in Pentecostal age. Hindi ito Pentecostal age. Tapos na yung age na yan. Amen? Praise God. We're living in another age. Tayo raw ngayon ay nasa ibang panahon na. Itong ating kinalalagyan ngayon. Sabi, we are not living in Methodist age. Tapos na yan. Amen? We're living in another age. We're living up here to the bride age. Itong age na ating kinabubuhayan, ito yung panahon ng nobya na tinatawag ni Jesus. Amen? Ito na yung bride age. Hinihanda na niya yung kanyang nobya bago niya kunin. Oh my. I hope na makuha ninyo mga kapatid. This is ang sabi here to the bride age. The calling out of the church and getting it together for the rapture. Bago kunin ng Diyos ang kanyang nobya, bibihisan niya muna, ihahanda niya muna. Amen? Praise God. Sabi, that's the age, sabi, that we are now living. Yan daw ang ating kinabubuhayan ngayon. To my honest opinion, that's exactly the truth. Amen? Sa paragraph 66 ang sabi, what a time it is that we are living in. Something like a calendar ang sabi. You look at the calendar to find out what day of the year you're living in. Diba? Kung gusto mong malaman kung anong taon, anong buwan ka na nabubuhay ngayon, tumingin ka raw sa kalendaryo. Then sabi, and you look at God's Bible, see what age you are living in. Amen? Tumingin ka sa Biblia at tumingin, mga kapatid, at diyan mo makikita kung anong panahon, kung anong araw ka nabubuhay ngayon. We are not living in Methodist age, Baptist age, we are living in the bride age. The calling, sabi, bringing back to God through a channel that He promised to bring it back in. He promised to do it. Ibinabalik tayo mga kapatid, isinisilang muli ng Diyos yung church na isinilang sa Day of Pentecost. Muli niyang rini-restore sa last age na ito. Nakikinig ba kayo? Hallelujah. That's why this is the bride age. Hallelujah. Mamaya, tatalakay natin, Matthew chapter 25. Merong shout, merong sigaw na isinugo para ihanda ang nobya. Amen! Sa message na leadership, anong sabi ng prophet, mga kapatid? In these last days, now you see it, with time now. Alam niyo mga kapatid, pagka ikaw ay nagtanim, so yung butil na yan mabubulok, at pagka nabulok, uusbong yung buhay, and then, pag umusbong ang buhay, maglalabas yan ng stalk, maglalabas yan ng dahon. Pero yan ay carrier ng seed. Amen? Hindi pa yun ang seed. Amen? So, I will restore, ang sabi, day of Martin Luther, justification, tumubong muli ang church. Pero stock pa lang, carrier pa lang yan. Then dumating mga kapatid, ang Wesleyan age, sabi, carrier pa lang yan. Pero ang sabi, sa last days na ito, hallelujah, ang sabi rito mga kapatid, this is, sabi, now you see it with time now. Ito na yung binhi. It's getting harvest time. This is not the Luther age. This is not the Pentecostal age. This is the bride age. Mga kapatid, harvest time, nandito na ang buhay. Yung pinakabinhi, nandito, dumating na sa atin. Para ang church maging matured. Amen. As Moses called the nation out of a nation, Christ today is calling a church out of a church. Tayo galing sa iba't ibang mga grupo ng simbahan, sekta, tinawag tayo, pagkat tayo ang tunay na church. Tayo ay kabilang sa spiritual church. Nasusundan niyo ako, kapatid? The same thing in time, taking them to the glorious eternal promised land. Hallelujah. So tipo daw yan mga kapatid. So tayo binabalik, hallelujah, doon sa eternal promised land.
a glorious eternal promised land. Nandito na, ito na yung last days. Mga kapatid, ito na yung last days. Wala ng age na darating. Ito na yung seventh age. This is the calling out of the bride. Matthew chapter 25 verse 1 at saka 7. Narinig natin diyan, ang kaharian ng Diyos nilintulad sa 10 dalaga, ang 5 mangmang, ang 5 matalino. Naghihintay sila ng kasintaang lalaki. Ito yung rapture. Amen? Hallelujah. Ang church ngayon nahati sa dalawang grupo, isang mangmang na church at isang matalinong church. Yung matalinong church, siya nagbaon ng langis, nasa kanyang Espiritu Santo. Yung mangmang na church, wala siyang langis. Pero siya ay birhen, malinis. Kikinig kayo mga kapatid? Pareho silang virgin. Pero ang pinagkaiba, yung unang grupo, merong Espiritu Santo. Yung ikalawang grupo, walang Espiritu Santo. Mangmang siya mga kapatid. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ay ang mensahe sa huling panahon na ito. Dahil mismo yan si Jesucristo. Hindi pwedeng bumaba ang Holy Spirit at manahan sa isang believer. Maliban na ang believer, maniwala siya sa purong salita. Amen? Dahil ang Espiritu at ang salita, iisa lang yan. Nasusundan nyo ba ako, mga kapatid? Praise God. Anong sabi, mga kapatid? Sa last days na ito, dumating na ang sigaw. Diba? So, bago dumating ang rapture, bago tayo kunin ng Panginoon, ito yung panahon ng ating gabi. Wala nang gabi na darating, ito na yung gabi. Spiritual darkness na ito, mga kapatid. Amen? Ang tinutukoy ko, spiritual darkness, konti na lang yung katotohanan at purong salita na naituturo sa kapanahunan natin. Karamihan ay kamalian, error ang itinuturo sa karamihang tao. Sundan niyo ako? This is the time of darkness. Pero ang sabi, bago dumating si Jesus para kunin ang kasintahang dalaga, merong sigaw, merong isinugo na mensahero sa ating gabi. Sundan niyo ako? Matthew chapter 25. Anong sabi rito mga kapatid? Samantalang nagtagal ang kasintahang lalaki. Ibig sabihin sa Epheso pa lang, ang mga believer doon naghihintay na ng rapture. Sa Smyrna naghihintay na ng rapture. Sa Sardis naghihintay na ng rapture. Hanggang sa Philadelphia naghihintay ng rapture. Hanggang sa panahon natin ngayon, tayo ngayon ang naghihintay ng rapture. Amen? Wala nang panahon na darating, ito na ang ikapito na kapanahunan. Dito na magaganap ang rapture. Itong panahon natin ngayon. Panahon na lang, mga kapatid. Bilang na ang panahon. Days lang ang usapan dito. Narinig ba kayo? Anytime, any day, magra-rapture. Ako, bago ako matulog, ini-imagine ko, sabi ko, Lord, buksan mo ang tenga ko sa pagtunog ng great trumpet. Amen. Ini-imagine ko yan. Naaalingaw yan sa alapap dyan sa buong mundo. At maririnig lahat ng nobya. At mababago ka pag tunog niyan, isang kisap mata pag narinig mo yan. Mababago ka. Pag ikaw ay buhay, hindi ka mamamatay physically. Amen? Pero ang sabi, una munang mabubuhay yung mga patay kay Kristo. Then tayong mga buhay, babaguhin sa isang kisap mata. Oh my! Amen! Ano sabi rito mga kapatid? Datapwat pagkahating gabi, ito na yon, ay may sumigaw. Narito ang kasintang lalaki. Ibig sabihin, bago dumating ang si Jesus, merong munang sigaw. At ang sigaw na yan, yun yung mensahe ng seventh angel. Amen? Na nagbalik ng lahat ng purong salita at naghayag ng lahat ng hiwaga para bihisan at bigyan ng rapturing faith ang nobya. Amen? There is a sabi, magsilabas kayo upang salubungin siya. Ibig sabihin, nang magkagayoy, nagsibangon lahat, mga dalagang iyon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Dito sa message na rapture, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo. Sabi, the first thing comes when He start descending, sabi, from heaven, bababa ang Panginoon Kristo. That's why ang rapture nagsimula na, mga kapatid. 3 event yan.
bababa siya na may sigaw. Amen? At ang kasunod niyaan ay tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta. Ibig sabihin, yung tinig ng arkanghel, ito yung voice of resurrection. Then yung voice of the trumpet, ito yung gathering of the bride. Sila ay aangat, sila ay dadalhin sa taas. Hallelujah. Pero ang sabi, nung ang Panginoon ay bumaba siya mga kapatid sa anyong mighty angel, then ginamit niya ang seventh angel, at ang seventh angel, ito yung sigaw. Amen? Kikinig kayo mga kapatid? Sa hating gabi may sumigaw. And then sa 1 Thessalonians chapter 4, the Lord shall descend from heaven with the shout. Iisa lang yan. Ginamit niya ang seventh angel at yung mensahe niya, ito yung sigaw. At itong binabasa ko sa inyo, ito yung sigaw sa ating gabi na naghahanda sa atin ngayon. Kikinig kayo mga kapatid? Amen! Hallelujah! Sabi, the first thing come when He start descending from heaven, there's a shout. What is it? A message. Ito nga, yung message na ito, binabasa ko sa iyo. To get the people together, para ipunin, para tawagin ang mga nobya, para tawagin yung mga nobya na nasa kulungan ng sekta at denominasyon, at tanggapin si Jesucristo sa anyong salita. Purong salita. Amen? To get the people together, a message come forth first. Sabihin, bago mabago itong katawan na ito, meron munang mensahe. Meron munang isusugo ang Diyos at may dalang mensahe. At itong mensahe na ito ay walang iba kundi si Jesucristo, yung purong salita, yun yung katwiran na ibinibis niya sa atin ngayon. Nakakasunod kayo mga kapatid? I hope makita ninyo ito. Hallelujah! Praise God. And then nasabi mga kapatid, now, to get the people together, a message come forth first now, lamp trimming time. Hindi ba? Nung marinig nila ang sigaw, nagsibangon sila, then pinag-igi nila yung kanilang ilawan. Tayo yung mga dating patay, nasa sekta at denominasyon tayo, pero nung tayo lumabas. So, nung tanggapin natin ang mensaheng ito, so, tinitrim natin ngayon yung ating pananampalataya. Tinitrim natin yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? Pinagdidingas mo. Mga kapatid, dapat magdingas ka, mag-apoy ka, maging mainit ka sa Panginoon. Hindi napipilitan lang. Wow! Ang Diyos, hindi siya napilitan. Buong buhay niya, inihandog niya para sa iyo. Ihandog mo ang buong buhay mo para sa Kanya. Kasunod kayo mga kapatid? Wow! Glory be to God. Anong sabi rito mga kapatid? Praise God. Ito na raw yung lamp trimming time. Ito na yung pag-aayos ng iyong ilawan. Mag-imbak ka ng langis mo. Pagdingasin mo ang iyong pag-ibig sa Diyos, ang iyong pagsunod sa Diyos, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Rise and trim your lamp. What's that? Sabi, the seventh. The seventh. Ano yan? Sabi, ang ikapito. Not the sixth, the seventh. Ito na ang seventh. Natalakay natin nung prayer meeting natin doon, mga kapatid, last Wednesday. This is the seventh age, which is type kay Enoch. Seventh from Adam. Kung paanong si Enoch na translate, siya ay kinuha ng Diyos, hindi namatay, mga kapatid. Siya ay na-rapture. Same thing sa seventh age na ito, magaganap ang rapture. Amen? This is the seventh. Behold, the bridegroom cometh. Amen? Rise and trim your lamp. Hallelujah. Tumayo ka. Pag-igihin mo ang iyong pananampalataya, pagdingasin mo, maging mainit ka. Kailanman hindi pwedeng marapture ang maligamgam. Hallelujah! At pag ang Holy Spirit nanahan sa iyo, fiery ka, mainit ka, masigasig ka. Nung ang Holy Spirit, tanggapin nila sa Book of Acts, mga kapatid, aktibo sila kung saan pumunta. Nangangaral, naglilihim sila, nagpapalayas ng demonyo. Amen, mga kapatid, nangangaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Pasinanahan ng Holy Spirit sa kanila. Naging aktibo sila. Same thing sa panahon natin ngayon. Muling isisilang ang bride gaya ng sa Book of Acts. Tayo yan, mga kapatid. Nawa ang Holy Spirit manahan sa atin. Maging mainit tayo sa Panginoon.
Nakikinig ba kayo? Oh my! Hallelujah! Pagganap nawa ito sa atin, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Ang sabi rito, nais ko pang basahin, 152, paragraph 152. Now, it's the first thing. Ang unang gagawin bago baguhin ang katawan na ito is the sounding. The first thing is, sabi mga kapatid, is shout. And then voice, and then trumpet. Kaya, dumating na ang shout, kasalukuyang umaalingaw-ngaw sa buong mundo ang shout. Ito yung message ng seventh angel. Para tawagin ang mga nobya na nasa kulungan ng sekta at denominasyon. At makatagpuin si Jesus sa anyong salita. Amen, mga kapatid? Nandito, ito na yung shout. Itong binabasa ko, ito yung shout. Shout. A messenger getting the people ready. Itong mensahe na ito, itong naghahanda sa atin. Bago ito baguhin, mga kapatid. Nakakasunod ba kayo? Praise God. The second is voice of resurrection. Kasunod niya ng voice of resurrection. Voice of the archangel. Same voice. That loud voice said, mga kapatid, called Lazarus from the grave. Diba? Yun yung tinig sabi, getting the bride together. Hallelujah. Same voice yan, mga kapatid. Ito yung kay Lazarus. And then getting the bride together. Then resurrection of the dead. To be caught up with it. Now watch the three things take place. The next is trumpet. Shout, voice, trumpet. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. The Lord shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and voice of the trumpet. Yung shout na fulfill nung dumating ang messenger. That is the beginning of the rapture. Kinig kayo, mga kapatid? Kaya tayo ngayon ay nakahanda na anytime, any day, babaguhin na ang katawan mo. Wow! Dapat magkaroon ka ng rapturing faith. Dapat ang Holy Spirit manahan sa iyo. Dahil ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya na itong katawan na ito ay bababago sa isang kisap mata. Wow! Hallelujah! Amen! Glory be to God. Then ang sabi mga kapatid, now the third thing, the trumpet, which always at the feast of the trumpet, calling the people to the feast. Sa Israel, pagka pinatunog yung trumpet, so mayroong iba't ibang kahulugan yan. Ang isa na kahulugan, ito yung tatawagin lahat sila para i-gather. Amen? And that be the bride. Supper. Ibig sabihin, bago tayo pumunta doon sa Lord's Supper, merong great voice of the trumpet to gather us in the air. Amen? The Lamb's Supper with the bride. Amen, in the sky. Wow, in the sky. Wow, hallelujah. Praise God. Minsan napanood ko yung mga astronaut, then nagdadala sila ng mga aparatos doon sa ere. Then lumulutang sila doon. Ngayon, kailangan nakatali yung kanilang katawan doon sa mga aparatos kasi pag hindi, hihigupin sila ng gravity. Diba? Lulutang sila, palutang-lutang na lang sila doon sa ere. Mga kapatid, diba? Pero alam nyo, pagka tayo na bago, hindi tayo lulutang, talagang lilipat tayo. Amen. Kagaya ni Jesus, siya nag-a-affirm. Same thing sa atin, mga kapatid. Anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi pangkaraniwang Diyos. Siya ay isang kamangha-manghang Diyos. Ang mga anak ng Diyos, kamangha-mangha. Hindi ka lang basta tao. Kung ikaw ay isinilang sa Espiritu ng Diyos, wow, hindi ka basta tao. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Oh my. Hallelujah! Anak ka ng hari ng mga hari. Kung dito, mga kapatid, halos paglingkuran nila yung mga anak ng presidente, yung mga anak ng matataas na posisyon, someday luluhod sila sa iyo dahil ikaw ay anak ng hari. Oh God. Thank you, God. Amen. The first thing come forth is a message calling the bride together. The next thing is resurrection of the sleeping bride. Amen. Yung voice of the archangel. The ones died back in other ages, they are caught up together. Lahat ng namatay, mga kapatid,
Hallelujah. Babaguhin yan. Ira-rapture yan mula doon sa New Testament saint. Praise God. And the trumpet, the feast in heaven, in the sky. That's what the things that take place, friend. Yan daw ang magaganap. Hindi ba kayo kapatid? Anytime, any day, sisigaw ang Diyos, the voice of the archangel, which is the voice of resurrection. Itong katawan na ito ay mababago sa isang kisap mata. Hallelujah! Amen! Amen. Mga kapatid, ito yung tunay na iglesia, isang matalinong iglesia, hindi mangmang kasi nagbaon siya ng langis, hinangad niya ang Holy Spirit ng higit sa lahat. Wala akong alam na pinakamahalagang bagay na kailangan nating hangarin maliban ng Espiritu ng Diyos. Dahil yan lang ang pwedeng magbago sa katawan mo. Magbihis ng katawang hindi na mamamatay, hindi na tatanda. Amen? Ang Espiritu ng Diyos. Habang ang Diyos ay nagbibigay ng Espiritu Santo, huwag kang huminto hanggat hindi nananahan sa iyo ang Holy Spirit. Nagimbak ka ng langis, hallelujah, ibihis mo ang katwiran ng Diyos. Dahil ang kukunin ng Diyos ay isang matalino, malinis na dalaga. Hinig ba kayo mga kapatid? Sabihin, isang malinis na church, isang matalinong iglesia, isang malinis na dalaga, isang birhen na dalaga. Ibig sabihin mga kapatid, kaya siya birhen, siya ay exclusively, hallelujah, inahasikan lang ng binhi ni Jesus. Amen? Wala nang ibang binhi ang naihasik sa kanyang kaluluwa, kundi ang kanyang salita lang. Kaya siya binhi o kaya siya birhen sa salita. Walang ibang binhi na naihasik sa kanya, mga kapatid. Amen! Oh, glory be to God! Amen! Nice kung konti na lang ito, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? Praise God! Nice kung basahin ito, ang sabi rito sa question and answer. Praise God. Amen. Sabi, I'm here to try to help you because I love you. Sabi ng prophet, you're my children that I have begotten to Christ. Alam nyo ba na tayong lahat ay anak sa pananampalataya ng propeta sa huling panahon na ito kasi sinusunod natin ang kanyang mensahe. Amen? Sabi, you're my children that I have begotten to Christ. Pinag-asawa tayo kay Kristo. I claim every one of you. Kiniklaim tayo ng prophet na tayo ay mga tunay na asawa, kasintahan ni Jesucristo. I claim you tonight. I claim you all time. I always claim you. And that as my brother and sister, you're my children. I am your father in the gospel. Amen? Not the father as it will be a priest. Hindi raw yung ama o father na kagaya ng mga pari ngayon. Amen? Tinatawag silang father. Paano sila naging father? Wala namang son. Paano sila naging mother? Wala namang daughter, wala namang son. Nakikinig ba kayo, kapatid? Siguro, pinangahawakan nila ito. Father of faith. Ang sabi mga kapatid, I'm your father in the gospel. As Paul said here, I have begotten you to Christ. Ipinag-asawa ko kayo sa isang asawa. Now, I expose you to Christ, that engage you to Christ as a chaste virgin. Tayo ay ipinag-asawa sa isang asawa at yan ay si Jesucristo bilang isang malinis, matalinong dalaga. Amen? Don't let me down. You stay a chaste virgin. Manatili ka raw malinis. Huwag mong dudumihan ang iyong kaluluwa. Kung ikaw ay pinatawad na ng Diyos, hallelujah, huwag mong dumihan muli yan. Patuloy kang lumapit sa Diyos para hugasan ka ng Diyos, linisin ka ng Diyos, at manatili kang isang malinis na dalaga sa kanyang harapan. Kailanman, kasi pagka tayo nabubuhay sa karumihan, sa kasalanan, hindi tayo pwedeng kunin ng Panginoon. How will I do it? Paano daw natin magagawa yan? Sabi Brother Branham, stay right with the Word. Manatili ka raw. Manindigan ka. Tumayo ka sa salita. Live clean. Mabuhay ka ng may kalinisan. And pure. Na may purity. Have nothing to do with these things of the world.
na hindi umaayon na sa mundong ito, if the love of God is in your heart, say, "Oh Jesus, take that away from me." Amen? Kung meron man nang sabihin mo sa Panginoon, alisin mo ang mga bagay na ito na gawa ng mundo sa akin. Alisin mo ang unbelief sa akin. I don't want to be like that. Ayaw kong maging kagaya niya, sabi. Now, I don't mean just to be some person that saying this. I mean to be a genuine believer. Nangungusap daw ang prophet, hindi sa mga ibang tao, kundi sa mga tunay na naniniwala. Believe Jesus Christ and live for Him every day. Do not do no evil. Kinig ba kayo mga kapatid? Huwag kang mabuhay sa kasalanan. Ang kasalanan ay unbelief. Ang hindi paniniwala sa salita, yan ang kasalanan. Kaya mo linalabag ang salita because you believe not the word. Amen? But if you are a genuine believer, susunod ka sa salita kasi pinaniniwalaan mo ang Diyos o ang kanyang salita. Amen. Lastly, mga kapatid, ang sabi rito, dito sa scriptural sign of the time, sa paragraph 42, ang sabi mga kapatid, "But remember, the bride will be called out." Amen? Remember, ang nobya, ito na yung bride age. Ang nobya ay tinatawag na, tayo tinawag na palabas. Sabi, separated. Iniwalay tayo and different. Kakaiba tayo. Kilos mo, ugali mo, buhay mo, gayak mo, kakaiba ka sa mundong ito. Amen! Holy Ghost born, isinilang ka sa Espiritu ng Diyos. Was in the blood of the Lamb, hinugasan ka ng dugo ng kordero. She'll abstain from everything. Ibig sabihin mga kapatid, ina-abstain niya, tinatalikuran niya, iniiwasan niya ang mga bagay, everything that filthy, mga maruming bagay. Amen? Ang isang tunay na naniniwala sa Diyos, namumuhi sa kasalanan. Tumatalikod sa kasalanan. Sabi, around her husband, amen, hallelujah, she is chaste virgin, siya isang malinis na dalaga by the word. Amen? Pure by the word. Puro siya sa salita. Lagi lang siyang nakadirekta, nakapokus sa salita. Kahit anong desisyon niya, salita ang sinasanggunian niya. Kahit anong ginagawa niya, salita ang kanyang dinidesisyon na. Inuunan niya kasi yun ang kanyang kasintaang lalaki. Si Jesus sa anyong salita. Amen? Amen. The word and hair are the same. Alam niyo ba na ang nobya at ang nobyo, pag ang nobyo nanahan na sa'yo, ikaw at siya ay iisa na lang, pareho na lang. Kasi ikaw ay nahubog, naging produkto ng kanyang salita, kaya ikaw ay isang salita na nakayag sa lupang ito, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Wow! That's why, kung paano si Adam, siya ay salita na nahayag, sa huling panahon na ito, tayo ang mga salita na nahayag sa laman. Dahil hindi ka pwedeng maging bahagi ng Diyos kung hindi ka bahagi ng Diyos bago itatag ang sanlibutan. Amen? Ang sabi rito, the word and hair are the same, as a man and his wife become one. Di ba pag nag-asawang lalaki at babae, sila'y nagiging isang laman? Spiritually speaking, pagka nagdesisyon kang tanggapin ang Panginoon Kristo at nanahan na siya sa iyo, ikaw at siya, iisa na lang. Amen? In union, spiritual union yan, mga kapatid. So that's the real, genuine church of God. Ganyan daw ang tunay na iglesia ng Panginoon. When He became in Christ, nung siya ay mapakay Kristo, the Bible punctuated with an amen. Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, ina-agreean niya. And that is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit at ang salita ay isa lang yan. Kaya pagka ang Espiritu Santo nanahan na sa iyo, so ang gagawin ng Espiritu Santo, tuturuan kanyang mag-amen sa lahat ng salita. Hindi kayo mga kapatid? Dahil ang sabi ng Panginoon Kristo, when the Comforter be upon you, He will teach you all the truth. Pag dumating na ang mga aliw, ang sabi, tuturuan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Walang gagawin ng Holy Spirit kundi turuan ka ng salita. Amen! Oh my! Glory be to God. Hallelujah. Konti na lang ito. Sabi rito mga kapatid,
When he become in Christ, the bride is punctuate with an amen, every promise. Don't make any difference what the denominations say. Huwag ka raw umayon, makinig kung ano sinasabi ng denominasyon. The soul that's in the believer, punctuate it, because it is the word in him speaking out. Amen? Nais kong tapusin mga kapatid ang message na ito. Alam nyo ba, nung panahon ni Mary, Virgin Mary, sa napakaraming babae noon, isa lang siya sa pinili ng Diyos. Para yung salita manahan sa sinapupunan niya. Kaya nga tinawag siyang blessed eh. Sa dinami-dami ng mga babae na birhen noon. Diba? Bakit siya ang pinili ng Diyos? Amen? At nung dumating ang Diyos sa kanya, mga kapatid, ang angel nagsalita sa kanya, mga kapatid, hindi siya nagdalawang isip. Ano sabi niya? So be it, Lord. Maganap ang iyong kagustuhan. Nung ang salita dumating sa kanya, kapatid, ikaw ay manganganak ng isang lalaki. Praise God. Hallelujah. Sabi ng tinig, hindi siya nagalinlangan, hindi siya nagdalawang isip, kundi ang sabi niya, so be it, Lord. Maganap ang iyong kagustuhan, Lord. Kinig ba kayo, kapatid? Alam nyo ba na sa last days na ito, tayo ang, mga kapatid, chosen ones, which is the bride, na piniling malinis na babae para ipagbuntis natin ang salita sa ating kaluluwa. We are the chosen one. Amen? Yung purong salita, yung fullness ni Christ sa last days na ito. Wow! Hallelujah! Isa ka sa tinawag at pinili ng Diyos. Kaya mga kapatid, magkaroon nawa tayong kagaya ng espiritu ni Mary. Hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aalinlangan, kundi sabi niya, Lord, maganap ang iyong salita sa akin. Ikinig kayo mga kapatid. Ikaw ay piniling babae sa huling panahon na ito. Hindi lang basta babae, isang matalinong babae. Isang malinis na babae, isang malinis na dalaga. Hallelujah. Pinili ka ng Diyos para yung fullness ng Word, si Jesus Christ, ay manahan sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. At mabihisan ka. Amen? Hanggang sa maisilang siya sa iyong buhay. Hanggang sa ikaw ay maging kamukha niya, kapatid. Amen? We are the chosen bride of these last days. Wala nang iba. This is the bride age. Amen, mga kapatid? Hallelujah. I hope na intindihan ninyo, na unawaan ninyo ang mensahe ng Diyos na aking binasa at inyong narinig, mga kapatid. Wala nang iba. We are so blessed. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Before the foundation of the world, pinili ka na ng Diyos para ibihis mo si Jesucristo sa buhay mo. At ikaw ay maging kasintaang babae upang ikaw ay kanyang kunin sa kanyang pagdating. Mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Purihin ng Diyos. Sa umagang ito, mapatid, tayong lahat ay tumayo. Awitin natin. Amen. Glory be to God. I know I am the bride. Ikaw ba'y sumasampalataya na ikaw ang nobya na kukunin niya? Hallelujah. Sing it with all your heart. Na nanggagaling sa iyong puso. Awitin natin at sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa dinami-dami ng napakarami tao. Pinili mo kami, itinangi mo kami bilang malinis na dalaga, matalinong dalaga na iyong inihahanda sa uling panahon na ito bago mo kami kunin at isama sa iyong kalwalatian. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory be to God. Amen. I know. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord. I have no earthly love I'm holding to. You're the one
means everything to me. I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na iyong inihayag sa amin sa uling kapanahon ng ito. You're the one means everything to me. I will sing. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I know I am the bride for the last time. I know I am the bride that you return. Sing it with all our hearts. Hallelujah. Confess it and claim it that you are the bride. Ihayag mo at panghawakan mo na ikaw ang malinis na dalaga. Ikaw ang kasintang babae na inihanda ng Diyos sa uling panahon na ito. Amen. You're the one means everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will do anything. I will do anything. I will give everything to you alone. Tayong lahat ay pumikit at manalangin. Oh, salamat po sa mensahe sa aming kapanahonan ito. Lord, hindi pwedeng ibihis lang namin ang mensahe ni Martin Luther, ni John Wesley, ng Pentecostal message. Sinabi mo, ayon sa iyong mensahero sa last days na ito, hindi kami, Lord, na kami nabubuhay sa ibang panahon. Ito na ang panahon ng nobya. Ang pagtawag sa nobya, dumating na ang sigaw para tawagin kami. At kaya kami nandito dahil sa sigaw na aming narinig. Ang sigaw ang siyang naghahanda sa nobya. This is the bride age. Hallelujah. Nais mo na kayo'y maibihis sa aming mga puso. Nais mo na kami mabihisan ng damit pangkasal, ang katuwiran ng mga banal, ang iyong katuwiran, Panginoon. Lord, this is now the bride age. Tulungan mo po kami, Panginoon, at ihayag mong patuloy ang mensaheng ito, sapagkat, Lord, sa pamamagitan ng huling mensahe na ito, hallelujah, yan ang banal na Espiritu Santo na yung ibinibigay sa lahat ng iyong mga tinatawag at pinipili sa huling kapanahunan ito, Panginoon. Oh, we believe, Lord, hallelujah, patuloy naming binubuksan ang aming puso. Lord, ang bedding ground ng aming mga kaluluwa, ihasik mo ang iyong mga binhi sa aming mga kaluluwa. At liliman mo ito ng iyong Espiritu Santo. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Lord, dumating na ang sigaw, at kami nakarinig ng sigaw, at lahat ng mga nakarinig ng sigaw ay bumangon, at sila'y pinag-igi nila ang kanilang ilawan. And help us, Lord. This is now the trimming time, the lamp trimming time. Ito na ang panahon na kailangan naming pagigiin, kailangan naming ayusin, kailangan naming ihanda ang aming buhay sa pagharap sa iyo. Lord, wala kaming hangad kundi ang banal na Espiritu Santo. Nandito ang aking mga kapatid, alisin mo ang unbelief. Alisin mo ang disobedient spirit. Let the spirit of faith ang siyang umusbong sa bawat puso. At kami, Panginoon, ay magpasakop at tanggapin namin ang bawat salita mo hanggang sa makumpleto ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo aking kapatid,
Lord, batid ko marahil ang bawat isa nasa proseso. Gabayan mo siya, kayong nangako, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan ni pababayaan man. Ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng panahon ito. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Gagabayan niya tayo. Manatili lang tayong malinis. Huwag tayong umayon sa mundo na ito. Huwag tayong gumawa ng karumihan, ng kasalanan. Sapagkat tayo pinag-asawa sa isang asawa. At ang asawa na yan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo, ang purong salita sa huling kapanahunan ito. O Lord God, bless mo po ang aking mga kapatid. Dinadalangin ko ang bawat isa, nawa ang salita at mensahe na siyang narinig ng bawat isa ay patuloy na magbigay ito ng rapturing faith, patuloy na lumaki ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Alisin mo ang pag-aalinlangan, bigyan mo kami ng tunay na pananampalataya at talikuran namin, Panginoon, ang mga bagay na kontra at laban sa iyong salita. Kundi kami magpasakop lang at sumunod sa iyong salita. Ihanda mo kami sa huling panahon na ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na tutumunog ang voice of resurrection, ang voice of the trumpet na hindi handa ang bawat isa sa amin. Kundi masumpungan mo kami at makarating kami sa estado na kaming lahat ay nabibihisan ng damit pangkasal at nag-uumapaw ang langis ng Espiritu Santo. We bless your name, God. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo aking mga kapatid. Lord, hindi ko alam ang kanilang pangangailangan, pero kung paano iminimit mo ang aming spiritual need, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa pangangailangan ng katawan na ito. Kami nananalig na imimit mo rin at ipoprovide ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. I-bless mo ang kabuhayan ng aking mga kapatid. Tulungan mo kami, tulungan na maging masunurin, maging faithful sa lahat ng iyong salita dahil nandyan ang pagpapala. O Lord, maraming salamat po. Kung mayroong mga problema, pangangailangan ng sino man, sa pangalan ng Panginoon Kristo, idinadalangin ko sila, Amang nasa langit. Abutin mo po ang kanilang pangangailangan. Tugunin mo ang kanilang mga dalangin. Ipagkaloob mo ang kanilang kabuhayan. Ingatan mo kami sa huling panahon na ito. Protektahan mo kami ng iyong banal na dugo. Protektahan mo kami ng banal na Espiritu Santo. Lord, na kami maging immune sa anumang mga karamdaman at virus. Maging immune sa gawa ng masama. Maging immune sa gawa ng demonyo, ng devil. Yes, Lord, what we need is the Spirit of God. Yan ang aming protection. Lord, sapagkat kung ikaw ay nasa amin, sino ang laban sa amin? Yes, Lord, walang makakagapi sa amin. Greater is He that is in us, that is in me, than He that is in the world. Bless every one of us. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Salamat sa iyong salita namin narinig. Ito po ang aming samot na langit sa tanging pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. I hope ay naunawaan natin ang message, mga kapatid, at tayo pinagpala ng kanyang salita. Mawit tayo ng sangawit. Awitin natin. Praise God. Hallelujah. Praise God. Yung awitin natin yung praise God. Ano ba